hindi na kayo ulit note na pili na kayo ba? Bakit nyo po napagdesisyonan na mag-retire agad? Hello Kakden fans! Ito na nga ha, yung couple shirt ito mga customers ng Kakden. Tapos para silang nag-upload no, or parang nag-share ng behind the scenes mga kasambreros. Unang-una nga dito sa Eurotex, tapos itong sa Nutrichang, sabi ko na nga ba, mag-upload. Nagkakasunod lang sila ni Ma'am Catherine mga kasambreros, kasi noong nakarang araw or kahapon no, nag-upload si Ma'am Catherine ng Nutrichangs niya na advertisement. Tapos si Sir Alden naman ay ngayon mga kasambreros no, in-upload ng Nutrichangs nga no. And then ito are ng Alpha Pro Dog Food mga customers, na iisa lang po ang mayari. So pinakauna na dito yung behind the scene no ng Eurotex mga kasambreros ni Phenomenal Box Office Queen. Yung parang syempre no, parang nilalaro nilang mga kasambreros ang bawat eksena. So yung behind the scene talagang inaabangan ko dito, kasi hindi may iwasang nagkukulit-kulitan itong si Phenomenal Box Office Queen mga kasambreros. Ina-enjoy niya lang talaga yung kanyang trabaho mga kasambreros. So alam natin na itong natutuwa ako sa caption kasi ng isang Kathinatic. Sabi niya, ito yung couple dress ng Kathden. So alam natin, so na-vlog ko na ito nakaraan. So pero ito yung behind the scene kasi ng kanilang shoot mga kasambreros no, ng Eurotex mga kasambreros, kung saan nga at si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Hart ang brand ambassadors ng Eurotex mga kasambreros dito sa Pilipinas. And then ito, so si Sir Alden, so gaya nang na-mention natin ay yung Nutrichangs no, talagang yung Alpha Pro Dog Food mga kasambreros ay nag-upload din ng bagong ads nila or advertisement mga kasambreros. So parang ito yung yung sunod-sunod lang yung nila ni Sir Alden mga kasambreros. So ito naman ang tema naman dito is Happy Aspen Day mga kasambreros para sa mga aso. So tapos parang sa huli si Sir Alden yung kulay blue yung yung talaga nangibabaw ngayon. So the power of color coding mga kasambreros. Color coding speaks no talaga dito sa atin na kulay blue. So Eurotex, sa the Alpha Pro, sa Nutrichangs, at sa Vivo niya blue rin siya mga kasambreros no. So ito po ay parang celebration no ng Happy Aspen Day mga kasambreros ngayong buwan yata or ngayong araw mga kasambreros, August 18, 2025. So sabi ni Sir Alden dito, happy namang saya sa Alpha Pro Dog Food. So ito po ay sabi dito ng kanilang caption, direct from Alpha Pro mga kasambreros no ng Facebook page. Sabi dito, pagdiwang natin ang mga aspin sa araw na ito. Pa-share naman ng mga pictures ninyo na damaang saya kasama sila. Itag kami at Alpha Pro Dog Food at gamitin ang mga hashtags na Aspen Day, hashtag damaang saya, tapos hashtag National Aspen Day. So parang advocacy nila ito mga kasambreros no. Hashtag Alpha Pro, hashtag Dog Food mga kasambreros, hashtag damaang saya. So ito po ay kanilang advokasya no, para pangalagaan at huwag maging cruel or harsh mga kasambreros, bagkus ay maging maalagain tayo sa mga aso or sa mga alaga nating tuta no. So alam natin na ang Tropang Alvin, ito po yung team na nagtatrabaho at saka gumagawa ng commercial no, ni naman Catherine at Sir Alden sa Alpha Pro at saka sa Nutrichangs mga kasambreros. So kahapon nga yung kay Ma'am Catherine naman ay yung mga ulam naman na pang-umagahan mga kasambreros ang in-upload ng Nutrichangs mga kasambreros. So may longganisa, may hotdog, may itlog and so on mga kasambreros, may steak, tocino, parang ganon mga kasambreros no. And then ito, next item natin mga kasambreros. Ang kulit nito kasi parang sa may parang ginawa nilang may app yata ito na parang yung app na ginawa ng parang sa mobile phone
ini-edit nila na pwedeng gawing bata yung personality or yung tao, mga kasambreros, na gusto nilang i-model dun sa and ito si yung Catherine, yung time na nabulol siya, mga kasambreros, sa Pilipinas Got Talent. so parang siya mismo nagsabi na kaya ba? Kasi na parang nabulol-bulol siya, mga kasambreros, dito. So yan po, sobrang kulit lang. Pero parang matagal na to, nire-upload lang ng isang Kathleen admin, mga kasambreros. And the next item natin, so yung yung GMA Sparkle Artist Center ay nag-post ng parang feature nila si Sir Alden, mga kasambreros, kagabi. Si Sir Alden nung bumisita siya sa United Nations, mga kasambreros. So sabi ng Sparkle GMA Artist Center, mga kasambreros, ay look, Asia's multimedia star Alden Richards visited the United Nations office yesterday. So wala silang gaanong details na sinabi rito. Yun lang, parang patikim lang siya. Siguro pinag-usapan na huwag munang mag-release or mag-publish ng anumang information kasi nga on the process or on the making pa ang kanilang project ng mga kasambreros. Tapos si Sir Alden naman ay BTS naman, or behind the scene, mga kasambreros, doon nga sa kanilang awarding ceremony sa People Asia, mga kasambreros. So parang kinamusta niya si Tito Sen, which is close sa Itbulaga, mga kasambreros. And then talagang nakipagkamay si Sir Alden. So shout out kay Joji B. Ito po yung nag-upload ng behind the scene footage or kanyang kuha together with the phenomenal box office ng King, mga kasambreros. And the next item natin, so ito nire-upload ng isang Catherine admin. So sobrang ganda yung Catherine dito, mga kasambreros, sa mega magazine photo niya. Icebreaker ang sabi dito. Pero matagal na ito, mga kasambreros, nire-upload lang po ng isang Catherine admin, mga kasambreros. So this was Catherine days pa. It's a landslide for embellishments, opulent regalia, so parang something like that. Icebreaker. So sobrang ganda niya, phenomenal box office Cinema Queen, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit nito, mga kasambreros, throwback picture niya Sir Alden, kung saan nga naglabas dila na naman siya, mga kasambreros, pero lang kumatagal na ito, tinrowback lang isang Aldinatic, mga kasambreros. Alright, so next sa ating Catherine items, sana pa ipangin po natin ang Word of God. Sorry po, medyo maulan-ulan po ito sa amin ngayon. Mag-ingat po ang bawat isa. Today is August 18, 2025. Monday na po. Blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito. Pero medyo harsh, pero kapupulutan ng aral. Ang title, Awit ng Hangal. Sorry po sa term. Ecclesiastes 7 verse 5. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. So kung kaya nga yung title po natin ay Awit ng Hangal. So medyo harsh po ang aking ginamit na pero yun po yung kasi yung Biblia, kapag tinagalog mo po yung fool, ay yun na po yun, mga kasambreros. So ang verse na ito, mga kasambreros, ay dalawa na naman, yung pinagkumpara ni King Solomon, mga kasambreros. Ang Book of Ecclesiastes ay Old Testament book po siya, mga kasambreros, talking about wisdom. So dalawa ang pinaka main books sa Biblia na about wisdom. Kumbaga pa kapapulutan natin ng kaalaman, mga kasambreros, kasi nga written siya or isinulat ito ng wisest king or wisest man ever lived, mga kasambreros, na si Haring Solomon, So, apart from Ecclesiastes, yung Book of Proverbs ay napakaganda rin po ng, mga kasambreros, na magpapahasa ng ating kaalaman at practical na buhay. So, napakaganda, mga kasambreros, na kung ako sa inyo, basahin niyo po talaga yung Proverbs and Ecclesiastes, mga kasambreros, kasi malalim na kaalaman patungkol sa buhay ang ituturo nito sa atin. Instructions, guidance, counsel, and advice, mga kasambreros, and recommendations na rin. So yun po yung ituturo ng Proverbs at Book of Ecclesiastes. So ang verse nito particularly in Ecclesiastes chapter 7 verse 5. So ito po ay kahalagahan, about sa kahalagahan ng receiving constructive criticism and correction as a way to improve oneself and grow in wisdom. So,
sa mundo natin ngayon mga kasumberos na sobrang dami ng mga nagpo-post, sobrang dami nag-share ng kanilang point of views, ng kanilang opinion sa pag nag-post ka for example, or pag nakita natin sa mga sikat na mga vloggers sa Facebook or sa TikTok or sa kahit na anumang social media or streaming platforms, ay kanya-kanyang comment no, kung anong talagang gusto nilang mangyari, lalo na kapag sa politika, no, kanya-kanyang argumento, kanya-kanyang post mga kasambreros. So may mga times na kailangang tanggapin mo na constructive criticism yung kanilang post about sa iyo. May mga times din naman na talagang hindi ka tanggap-tanggap, no, may mga sometimes mga below the belt, yung mga hindi sila may tutunan na constructive criticism, kundi ano siya, pang-down na ng morality ng tao. So ganun siya mga kasambrer. So ang constructive criticism kasi ano lang yan parang gusto mong i-correct ang isang tao pero in a nice way. May mga yung talagang harsh na as in down, nang down ng moral ng tao mga kasambrer. Sila yung nang ko-correct sila na talagang gusto kanilang ipasok sa bulsa nila mga kasembrers or tapak-tapakan na isang parang langgam mga kasembrers. So may mga ganon. So constructive criticism ay nakakapag-improve at nakakapagpahasa sa atin mga kasembreros. So sabi dito is parang mas maganda pa na mas okay pa at mas mabuting makinig tayo sa correction, no, sa rebuke mga kasembreros ng isang taong maalam kumpara natin sa kanta ng isang hangal mga kasembreros. So parang ano siya, no, metaphor yung ginamit talaga ni King Solomon, pero napaka-impactful. Meron talaga siyang impact or effect sa atin mga kasus kapag atin po talaga siyang susuriin. So ang verse na ito ay nag-emphasize na ng value ng kung paano natin tanggapin ng isang correction at saka yung empty praise. Kaya yung empty praise mga kasembreros ay yung parang uutuin ka lang or talagang ito kasi dito, no, yung Song of Fools. So yung Song of Fools dito may represent yung mga uutuin ka lang, sige, pupurihin ka lang, pero meron pala silang gustong maangkin, may gusto silang kukunin sa'yo, or may gusto silang favor na gawin mo para sa kanila. So, ganun siya mga kasembreros. So, mas maganda pa daw na makinig doon at saka sundin yung correction, although harsh yung correction ng isang maalam na tao, kaysa doon sa makinig sa kanta or sa pagpupuri ng na hindi totoo ng mga taong hangal. Solomon, who is known for his profound insights into human nature in the pursuit of a meaningful life, it is better to heed the rebuke of a wise person, underscores the importance of listening to and learning from those who offer wise and constructive criticism. So, ganun nga siya mga kasambreros. Nagsasuggest ito ng wisdom or kaalaman often comes through correction and guidance. So, ganun po talaga siya. Kung ako sa inyo, talagang paglaanan niyo po talaga ng panahon ang Book of Proverbs mga kasambreros. So, ang parallel na verse dito maliban sa Ecclesiastes chapter 7 verse 5 ay yung Proverbs 27:6, no, na kung saan ay nag-reinforce ng the same idea mga kasambreros na sasabi dito sa verse nito na ang totoong kaibigan na nag-offer ng honest na feedback mga kasambreros ay bagaman masakit, pero ang insincere na mga tao ay uutuin ka lang mga kasembreros or pupurihin ka sa paraang hindi totoo para lang makagain or makuha nila yung pabor nila mga kasembreros. So mga ganun ha, kasi yung kaibigan natin minsan ay yung totoong kaibigan, sasabihin niya sa iyo kung madumi ang mukha mo, di ba? So ibig sabihin, pagsasabihan ka niya or i-correct ka niya mga kasembreros, na kung dapat mong sundin, kasi ang totoong kaibigan kapag mali na yung ginagawa mo, hindi niya ito-tolerate. Parang parang kapatid, asawa, anak or magulang, kapag or kahit best friend mo yan or kahit na jowa mo yan, kapag mali mga kasembreros, dapat hindi mo ito-tolerate. So ito yung sasabi dito mga kasosam, kapag totoong kaibigan mo yan, sasabihin niya kung madumi ang mukha mo. So in a literal sense, ganun. Pero kapag sa practical na buhay or sa practical na ugali, sasabihin niya kung mali na yung ginagawa mo. Kunwari, pinagpapatuloy niya yung ginagawa niyang mali. So hindi mo na yun accountability, kasi kung pinagsabihan mo na siya ng maraming beses tapos hindi pa rin siya nakinig. So pag kunwari best friend mo ay nagpapakamartir kahit
kahit na binugbubog at saka parang inuuto na lang siya ng jowa niya, tapos nakikita mo ng ganun, tapos pinagsabihan mo, ayaw pa rin. Tapos sa huli, ay sa'yo rin naman mapaiiyak yung best friend mo na yan. So, yun na yung kinahinatnan mga kasambreros na hindi pa kikinig sa kumapa sa rebuke or correction ng isang taong maalam or kahit na yung best friend lang natin. Now, in today's society where social media and other platforms often promote superficial validation, Ecclesiastes chapter 7 verse 5 serves as a reminder of the enduring value of genuine, constructive feedback. So, gaya na mention natin mga kasambreros na maraming platforms ngayon, lalo na sa cellphone na kaliwat kanan, no? It encourages individuals to seek out and appreciate the wisdom of those who offer honest and thoughtful criticism rather than being swayed by the fleeting pleasure of flattery. So, ganun nga mga sombreros na flattery at saka blandishments or cajolery sa ating English vocabulary. So, wala pa parang sugar-coated lang siya, yung sasabihin sa'yo ng mga taong hangal, yung mga taong hindi totoo, para lang makagain sila ng favor nga mga customers at saka hindi totoo. So, mas maganda na tanggapin natin yung constructive criticism nga, yung yung correction, kasi doon tayo lalago at doon tayo madidevelop at may improve natin yung ating character. Yung pag-improve kasi natin ng character, hindi lang natin yung magagamit mga kasombrero sa ating kapwa-tao, kasi sa atin din mismo. Kasi kapag, kunwari, disiplinado tayo sa gantong bagay, so pag na-apply natin, so kapag nagkapamilya tayo, kapag nag-anak tayo, so may tuturo rin natin ito sa kanila. It encourages individuals to consider a young professional who receives a critical performance review from a seasoned mentor. Initially, the feedback may sting, but over time, the young professional realizes that the mentor's insights are invaluable for professional and professional growth. So, yun nga, so parang isang ang example pa dito ay parang isang mentor na veterano na sa trabaho, tapos tinuruan ka na baguhan ka pa lang. So, yung correction niya sa una medyo mapait, no? Medyo harsh or medyo kasi nga, pag correction, pag disiplina, talagang hindi magandang pakinggan. Pero over time, ma-realize na tama pala yung mentor ko, tama pala yung nagturo sa akin. Kasi nga, yun po yung correction, yun po yung guidance, and God is using people to correct us as well, mga customers. Kunwari, yung kaibigan mo ay pala vape, or pala siyosi, or pala inom, or hindi kumakain sa tamang oras. So, pag pinagsabihan mo, ay dapat sundin niya yun, kasi talagang siya rin yung magdudusa sa huli kapag nagkasakit siya, mga kasombrers. O kahit na yung mahilig sa soft drinks, no? At saka mahilig sa mga maasim na mga pagkain, mga kasombrers, at saka maanghang. Naku, gastritis, acid reflux, ulcer, mga kasombrers, po ang abutin. Kahit wala po tayong bisyo kapag mali po yung ating lalo yung mga maanghang, mga kasombrers, no? At saka maasim. So talaga nakaka-trigger yun, mga kasombrers, ng acid reflux, ulcer, at saka gastritis. So yun po siya. So naipasok lang po, mga kasombrers. Pero that's one part of correction sa ating buhay din. Maging sa akin, mga kasombreros, na madala na ako sa mga palipas ng gutom, no? Alright, so na po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a heart that is teachable for correction. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasombrers, and paalam po.